Kung makikita mo mismo kung paano ginagawa ang margarine sa pabrika, kakainin mo pa rin kaya ito? Hindi kita pipiliting maniwala, hindi rin kita tatakutin. Ang gusto ko lang ay ipakita sa iyo mismo ang proseso. At pagkatapos, ikaw ang magdesisyon. Marami ang naniniwala na mas healthy daw ang margarine kaysa butter. Bakit? Kasi ang margarine daw, plant-based, samantalang ang butter, saturated fats. Totoo naman po, ang margarine talaga ay galing sa vegetable oils, gaya ng soybean, canola oil, corn oil, palm oil. Ang tanong, paano ba talaga ginagawa yung mga vegetable oil na nabanggit ko? Paano to nagiging creamy, kulay dilaw, at kahawig ng butter? Ang vegetable oil ang isa sa pinaka-major na sangkap ng margarine. Kaya ang tanong, paano yun ginagawa? Una, syempre, magsisimula yun sa pagkuha ng langis mula sa mga buto o halaman. Pagkatapos, nililinis, nire-refine, inaalis ang impurities, inaalis ang kulay, meaning binibleach, inaalis ang amoy, meaning ginagamitan ng deodorizer. Pagkatapos, binabago ang texture para mas maging solid at madaling ipahid. Dinadagdagan ng tubig, nilalagyan ng emulsifiers para maghiwa-hiwalay ang tubig at mantika. Nilalagyan ng flavor para mas kahawig ng butter. Nilalagyan ng artificial na kulay para maging dilaw. And finally, ilalagay sa mga lalagyan para makarating sa grocery hanggang sa inyong pinggan. Ganyan ang ginagawa karamihan sa mga commercialized margarine. Ito ang mahalagang tanong. Kung ang butter, yung tunay na butter ha, cream lamang at paghalo ang ginagawa dyan para makalikha ng isang butter, bakit napakaraming industrial process ang kailangang gawin para makagawa ng margarine? Hindi mahirap na tanong yun ha. Pag-isipan mo. Kapag kasi nakita natin yung salitang plant-based, madalas iniisip natin, uy, mas healthy yan ah. Pero, teka muna, plant-based din ang asukal, plant-based din ang refined flour, plant-based din ang maraming ultra-processed foods. Kaya, hindi sapat ang salitang plant-based pag bumibili ka. Ang mas magandang tanong dyan, kahit pa yan ay galing sa halaman, bago yan makarating sa plato mo, anong nangyari? Anong pinagdaanan yan? Hindi ko to sinasabi sa inyo dahil tinatakot ko kayo or kinukumbinsi ko kayo na paniwalaan ako. Mas tamang sabihin na mas gusto kong matuto kayo magtanong. Bago bumili ng mga pagkain, itanong mo sa sarili mo to. Una, ilang ingredients ang kailangan para magawa ito? Pangalawa, ano ang mga pinagdaanan niyang proseso bago makarating sa plato mo? Pangatlo, mas malapit ba yan sa natural na anyo? And pang-apat, kung wala pa yung magandang marketing, pipiliin mo pa rin ba yan? Hindi naman ibig sabihin no, na ilang beses ka kumain ng margarine ay magkakasakit ka na agad. Hindi naman. Pero kung matagal mo na yung kinakain, tapos may mga nararamdaman ka pa, bay mag-isip ka. Hindi ko pipilitin na palitan ng pagkain mo. Ang trabaho ko, ipakita sa inyo ang information. Ang trabaho mo, mag-isip. Dahil bawat subo, boto sa uri ng pagkain na gusto mo maging bahagi ng buhay mo. Alam niyo yung mga empowered people, they don't just count calories, they don't just eat foods, they ask better questions. Ikaw, gumagamit ka ba ng margarine? Pagkatapos mong panoodin to, tingnan mo yung kusina mo, baka may margarine dyan. Subukan mong tingnan ng ingredients, basahin mo, and then tanungin mo yung sarili mo. Thank you for watching. I wish you health, everyone. God bless.